So ito yung sunod, mga kababayan. Nako po, ano yung sunod? Ang sunod natin pag-uusapan mga kababayan ay patungkol dito sa paglaya ni Bong Revilla. Isa pa to, nako mga kababayan, no, yung biglaang paglaya ni Bong Revilla. Kung si Loren Legarda may hocus-pocus doon sa prangkisa ni Leandro Libeste, mga kababayan, ito namang si Bong Revilla, may hocus-pocus din ang paglaya niya. Ayon kay Boyeng Rimulya. Nako mga kababayan, ako, Diyos ko, sabi ko nga sa inyo itigil niyo yung mga padulas-padulas na yan. Itigil niyo na yung lagay-lagay na yan. Bakit? Kasi, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, yan kasi ang sakit ng kapwa Pilipino natin eh. No? Alam mo nang may kaso. Alam mo nang plunder ang kaso. Yeah? So, alam natin kapag kasong plunder, walang piyansa. Pero biruin mo, nakakapagtaka. First time in the Philippine history, kasong plunder, nakapagpiyansa. Paano nangyari yun? Alam natin na sa batas, ang plunder walang piyansa. Pero bakit nakapagpiyansa? Yan ang tanong ngayon. 'Di ba, mga kababayan? Dito tayo, pakinggan natin. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mukhang trinabaho raw ang pag-grant sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla. Nakabayad man ng piyansa, ikinanta ng Ombudsman na di pa raw bayad ang dating senador sa civil liability mula sa pork barrel case. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata. Inaasahan na raw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ngayon, mga kababayan, so ibig sabihin, alam na ni Boying na makakalaya si Bong Revilla. Ito yan ito yan mga kababayan. At totoo lang, grabe talaga ang katarantaduhan ng dating Presidenteng Duterte. Grabe ang katarantaduhan talaga ni Digong. O baka sabihin ng mga DDS ngayon, bakit mo na naman dinamay si Digong? Tandaan nyo mga kababayan. Korte Suprema, tanim ni Digong dyan, marami. Sandigan Bayan, tanim ni Digong dyan, marami. Ombudsman, tanim ni Digong dyan, marami. Military, PNP, halos lahat ng ahensya sa gobyerno may mga mata si Digong dyan. Lahat ng kaalyado ni Digong dyan, makukulong man 1 buwan, 2 buwan, makakalaya. Ganyan katarantado si Digong. Ang saklap lang mga kababayan at ang pait lang isipin na ang Ombudsman at Sandigan Bayan hindi magkakasundo. Kasi alam ko ang DOJ, ang Ombudsman, okay. Supreme Court, naging okay na rin. Pero sa Sandigan Bayan, may something . So, ibig sabihin, nasabi ito ni Boying na tinatrabaho, sa madaling salita, hinokos, may mekos-mekos dito. Di ba? May mekos-mekos dito. Mga kababayan, ibig sabihin, hindi close si Boying at ang mga taga-Sandigan Bayan. Kasi merong mikos-mikos Diba? May mga hocus-pocus Pakinggan natin Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang radio program, sinabi ni Remulla na tila tinrabaho ang paggarantiya kay Revilla na makapagpiyansa. Matatanda ang Biyernes, July 31, ng pagkalooban ng korte ng pansamantalang paglaya si Revilla matapos maglagak ng 1 million peso bail. We predicted this to happen. Alam na namin ito, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Una nang sinabi ng Ombudsman na hahamunin nila ang desisyon ng Sandigan Bayan.
Bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng anti-graft court, handa silang gamitin ang lahat ng legal remedies para patunayang matibay ang kanilang ebidensya sa papel ni Revilla sa umano'y questionableng proyekto. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi magkakasundo ang 3rd Division ng Sandigan Bayan at ang Ombudsman. Kaya duda ko, mga tao yata ni Digong yan dyan kasi si Bong Revilla, pinangakuan yan ni Digong na palayain niya dati. So nakalaya nga. Kaya sabi ni Boying Remulla, tinatrabaho to. May magic dito, may hocus pocus dito. Meron yatang dito parking fee. Yung salitang parking fee. Naalala nyo, sabi ni Trillanes noon, na may parking fee, kaya daw yung kaso ni Bongo hindi nagalaw-galaw, hindi umusad-usad dahil sa parking fee. Sa madaling salita, dahil sa bigayan, dahil sa palakasan, dahil sa abutan. 'Di ba? Continue. Dream Team, ayan, Gerardo Ramirez and kay Anita Bakay. Hello po. Continue. Nig ng Malacanang, nirerespeto din daw nito ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kanyang social media, nagpost naman ang dating senador ng picture kasama ang kanyang pamilya at sinabing God is good. Samantala, pinalutang din ni Remulla sa kanyang radio program ang usapin sa hindi pa nababayarang civil liability ni Revilla matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay ng paggamit ng pork barrel funds. May incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. Kasama niya sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli yung pera. Kaya ayon sa ombudsman, Kita nyo? Pinapalaya nyo si Bong Revilla sa halagang 1 million. Pero yung 123 million na ipinasauli galing sa pork barrel ni Napoles hanggang ngayon hindi pa pala nabalik. Biruin nyo 123 million pinapabalik kay Revilla galing sa pork barrel ni Napoles. Pero kung naalala ninyo, ilang milyon ang gastos ni Revilla nung tumakbo siya sa hilera ni PBBM. Sa slate ni PBBM yan si Revilla Kung naalala ninyo noong 2025 midterm election. So 123 million hindi pa naibalik ni Bong Revilla. Pero sa halagang 1 million pinapiyansa na pinalaya nila. Kita nyo mga kababayan? Continue. magkaroon ng whole of government approach para matuldukan na ang korupsyon sa bansa. It has to be a whole of government approach Yes. to solve the problem of corruption. Kami sa Ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Tinaas na namin ang standard. Hindi weaponized ang ito. Hindi weaponized ang Evidence-based. trabaho namin. Evidence-based. Evidence-based. Ngayon, hindi lang kami yan. The other half of it is the judiciary. Makikipag-usap daw si Remulla kay Chief Justice Alexander Hesmundo kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Billionario News Channel. Kita nyo mga kababayan, sige magbasa tayo ng comment. Dito anong sabi? Grabe naman ang judiciary, plunder na, non-billable na kapag piyansa, walang kwentang korte. Sabi ni Leo Ayala de Subel. Ayala de Subel na Leo Ayala de Subel. Dikit-dikit kasi yung pangalan Ito naman, sabi ni Mike Solomon, unahin ang mga corrupt na judge. Reclusion perpetua dapat sa mga bayarang judge, lantaran din kasi. 124 million kinurakot, di pa naisiuli, tapos 1 million bill, something fishy. Sabi ni Sweetie Girl, di ba? Totoo naman, talaga mga kababayan. Ma'am Lila Tokohashi, po. Sabi ni King Tumador, ayan, corrupt ang Sandigan Bayan, si Gloria nga na-acquit. Di ba? Ayan na mga kababayan, ako sa totoo lang kung politiko ka tapos corrupt ka tapos ang Sandigan Bayan o di ang korte corrupt din, walang mangyari. Kawawa tayong taong bayan dito. Ma'am Huya, silo po kay Ma'am Jennifer. Hello po. Dapat may public statement ang Sandigan Bayan pag ganyan kalaki ang kaso, di ba? Obvious na pinabayaran ang Sandigan Bayan. Sabi ni John Pascual,
Mga justice ng Sandigan, mukhang nagkabayaran. Milyones yan, sabi ni Zatoichi. Ayan. Wala na talagang mangyari. Tuloy ang saya, sabi ni Paulino Chan. Diba? Sabi ni Sulaiman Paurum, dapat ipatawag ni PBBM yung dalawang judge sa Sandigan Bayan at kasuhan rin at ipakulong ang mga yan. Plunder ang kaso ni Bong Revilla, non-billable, bakit nakapagpiansa? Pera-pera lang talaga, ibig sabihin sila ni Jinggoy Marcoleta makalaya rin. Dapat yung mga mahistrado sa Sandigan Bayan itapon yan sa bunganga ng Bulkang Mayon. Sabi ko nga sa inyo Sir Henry, ayan, ilo po sa inyo. So delikado mga kababayan, makalaya itong si Marcoleta at si Jinggoy Estrada. Biruin niya, kasi nasa 3rd division din sila eh. Sir Jesus Beltran Jr., hello po, and kay Ma'am Isabel Ocabato, ayun, mega love shout out po. 'Di ba? Oh, how disappointing. Oh. God is good talaga pag nabili mo ang judge, sabi ni Marpied. Ayan. Sabi ni Eagle, gumagana ang justice system dito kung mahirap ka. Justice system ang ayusin para maipatupad ang batas sa lahat ng matakot ang sinumang lalabag sa batas. This is very sad. Same. Kaya hindi masugpo ang korupsyon sa Pilipinas at lalong lumalala, mockery of justice at its finest. Di ba? Gugalaw na naman yung mga justice. Malaki na yata offers. Hay, nako, dapat bago pinalaya, pansamantala, pinagbigyan muna ng pinagbayad muna sa civil liability. Walang kwenta ang korte sa Pinas, marami pa ring corrupt. Roel Robles. Yeah. Oh, Ma'am Delian kay X-Men. Ayan, may love shout out po. Mr. X pala. Ayan. Wala nang matino sa Pinas, lahat yan corrupt hanggang sa judiciary, o di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kawawa tayong Pilipino dito. Tayo maiipit. Wala na. Biruin nyo buti nga nandyan si Boying Rimulya. Minsan din wala rin, mahina si Boying. Kala ko malakas. Mahina si Boying, hindi kaya Sandigan Bayan. Kung ako kay Boying yan, sugurin ko yan. 'Di ba? Biruin mo plunder yung kaso, nakapagpiyansa. Alam na this.